Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ang impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Si Direk Cesar Gorbet ng Barangay Butong Oton. Isa ako sa membro ng Umuga Oton Bulb Oil Growers Association. Isa ako sa business manager ng Tukod. Ginapresento ang Bombay. Halin sang una, amo ginamon ginatanong ang binhi ngani nakaabil kami diri sa iyasang SBR dan ini sani ngabuli i-continuous ini sani man sang aton Department of Agriculture nga kami nga mga manguluma diri kami makakuha siya sang dako nga income kami especially sa mga paray sa ibang mga value crop pero ang Bombay diri hiya kami nakikita niya mahatagan kami isang gobyerno na i-continue sini na produkto. Raising livestock is a demanding but rewarding way of life. From the quiet hours of dawn to the bustling activity of the market, every step requires dedication and skill. Today, we take a closer look at the journey of a hardworking farmer as they tend to their animals and bring them to the Leon Livestock Auction Market. As early as 12 a.m., Manong Edwin wakes up and ready to begin his day. He carefully prepares his livestock for transport, ensuring they are in the best condition for the auction market. By 1 a.m., he and his team pull their stocks, making their way to the Livestock Auction Market, or LOM. Selling livestock is not just about bringing animals to market. It's about careful selection and preparation to get the best price possible. Sellers and buyers start arrival, eager to engage in the bustling trade. Each livestock is carefully weighed on the digital weighing scale. After weighing, every animal is assigned a number, making it easier for buyers to track their chosen stocks. Pag-abot isang baboy, before siya ikiluhon, gina-check anay ang iyang barangay certification. And then, hindi, why sang kinuhay nga matabo unless nga why pa maabot ang buyer.
at saka while nga nagakilo katanaw man ang mga farmers na kung sabihin mabalaan nila kung pila ang kilo sa ilang baboy. After that, ang aton nga kuan, ang aton nga buyer makuha siya sa cash tickets o kung ang weighing slip nga sa diin dira ma-indicate ang kilo sa iyang baboy para nga i-presentar sang tag-iya sa buyer nga amo na ang kilo sa iyang baboy para nga ibayaran na. The livestock class and weight are recorded for transparency and accuracy. At a livestock auction market, each stock is meticulously inspected by potential buyers. Every detail, from size and weight to overall health, is carefully evaluated. As the bidding process unfolds, buyers compete for the best livestock. In the end, the highest bidder secures the stock, ensuring a fair and competitive marketplace. Ang advantage kid ma'am kay man sang before ang mga baboy yawan kami ka pangita kang amon nga kung sinong mabakal usually ga sa tinda lang ang dalaganan ka mo gadlagan ang tagiya sa market and then sa manog iyaw. Unlike Subong, kung may auction market, may mga buyer kita halin sa sagwa sa mga city pag sa ibang pang lugar nga nagakadto diri. So hapos lang gid ang pagbaligya sang baboy ka mga tao diri sa Leon, usually mga member. Ang LEPA kagang mga member ya nagapasalamat gid sa LOM kay man naging matawhay, naging mahapos amon kung paano namon ibaligya ang amon mga baboy kagang presyo hindi kami mapirdi kang presyo sa pagbaligya sa baboy. Kay man sa una, ang baligyaan ay pamata lang, tapos kisa hindi pa sigurad ang kung pila kiloya. So, kung sumahon mo kisa sa may kapital mo agin isa pirdi ka pa. Unlike may loan, makakita ka mga buyer nga alin sa gwa, kag hindi masyadong mag-stagnant amon baboy diri sa Leon. Kaya siyempre may mga buyer kita kay kung ang tinda lang hindi man kasarang itong kay sa pagkadamo ka agresya diri sa Leon. A long-standing tradition of livestock trading thrives in Leon, Iloilo. Established in 1978, the once named as Carabawan has evolved into a vital economic hub, the Leon Livestock Auction Market, supporting farmers, traders, and the local government. From January to July 2024, the Leon Livestock Auction Market recorded a total transaction value of 177,740,900 pesos. The highest revenue came from hogs, contributing 78.1 million pesos, followed by cattle at 62.2 million pesos, and Carabao at 33.6 million pesos. This continuous economic activity highlights the market's vital role in sustaining local livelihoods and regional agricultural growth. Just to give you the idea, Leon before, we have challenges now facing in the management of our livestock auction market. Well, one of those is the limited facilities that includes the shed, and then the problem on drainage, and then the manual weighing, of course, before we've been doing that. And also, the limited access of the traders because of lack of promotion. And we have a long duration of transactions during that time. It took the personnel around 10 hours just to complete the transaction, or just to just to give the services to our clients as well, and also a limited revenue. I am appealing, nagapangabay ako sa mga pumuluyo natin sa Banwakang Leon that buruligan natin dyan. Not only nga naga-benefit kita, kang atin nga pangabuhian di dyan, kag ang atin naging ginalantaw nga mas
makabulig pagid sa economy kang aten pumuluyo. Kami naman dito sa munisipyo lokal kang Banwa kang Leon, rest assured that we will do our best as mayor of this town. Himuon naman ang tanan-tanan para mas ma-improve pagid kag kilalahan ang Banwa kang Leon, not only the summer capital of the province of Iloilo and the fruit and vegetable basket of the of Iloilo, but the livestock hub of the province and the whole Philippines. From a small trading post at the back of the municipal hall to a thriving livestock auction market in Barangay Talapungan, Leon Livestock Auction Market has continuously adapted to the needs of farmers and traders. With the support of the Japan 2KR project and local government investments, the market has undergone major upgrades. Part of the consideration why ang Leon was considered as a livestock hub is the population of the livestock in Leon. Actually, if we try to look at statistics, would say that municipalities of Leon and Cabanatuan are the major livestock producers in the province of Iloilo. Sa tulad, makita natin ang mga improved infrastructures, no? Makita natin ang ating administration building, no? Po na siya, mga cater na siya. Damo ang numbers ng mga clients natin nga makasransact, rain or shine man na. We have our fences, nga makasecure kang ating mga clients and our livestocks. And makita man natin sa tulad, simentado rin ang ating selling area kag ang mga dalan. So very comfortable rin mag-transact ang ating mga farmers and traders sa ating livestock market. Secondly, ang ating improved nga animal shed. So makita natin nga mas organized rin ang ating livestock market. Naka-separate no, ang mga large ruminants natin ng cattle ang Carabao. So may area mata na allotted for hogs, for goats, and for our poultry. Sa tulad, we're very fortunate na may digital ang kita, no? And calibrated na weighing scale. So sabihin na mas transparent yung tana in terms kilo, no? Makita rin di farmer once kilo ng sapat, no? Kag mismo si buyer makita mo kung talaga kilo ka sapat. And we have also our improved system of operation. So kanuna gaw sa kami sa 4 pero nag-end kami alas 2, no? Alaw na. But for now, nag-end kami sa kami alas 4, nagatapos kami 7 to 8 a.m. So while so part yung mga transactions, so mga baka na nag-read dyan subject for pick up rin ng mga buyers. So makita natin na may improve sa transactions. It's because ang mga documents na kananglanan ni buyer or ni farmer, di dyan na mismo may show sa livestock market natin. So di dyan na presence ka natin yung Municipal Treasurer's Office sa pag-issue ka mga certification, di dyan natin yung Municipal Agriculture Office, ang atin yung PNP, no, na mag-issue. So, one-stop shop na na, diyan available mismo sa atin. Ang atin yung improvements no, sa ating livestock market na kung yung bulig sa atin ng mga livestock racers at the same time sa ating mga buyers. No. Sa ating livestock racers, halos ka ng tulad nga ginadara dito sa livestock market at mabakal rin. It's because ang mga buyers, damo rin na ganyan nga magkadto sa Leon para magbakal. So, and then, luwas sa Tagalion, damo naman ng mga adjacent municipalities, no? O iba-iba ng mga provinces sa Gakantor, dito para iligya lagi ng baka nila. So, mas healthy rin subong ang transaction no, sa ating livestock market. It's because damo rin ng supply, at the same time, damo naman ng buyer. Okay. So, in terms of sustainability, no, ang ating local government unit, nag-appropriate ng kang budget no, para sa maintenance ng operation, no? Kag-facilities lang natin yung livestock market. So, this is why, every year may mga development kita makita sa ating livestock market. And naka-focus man si ang ating mayor sa mga personnel kung saan diin nag-provide the batang ita dyan no, ka-plantilla na mag-operate no, o mag-handle kang ating livestock market. So we have 5 personnels no, na na-assign di dyan and under the sa management no, kang Municipal Agriculture Office. Yearly, nakakanda kami kang assessment no, together kang ating tanang stakeholders, nakakanda kami meetings, no, paghinunanan with our traders, with our buyers, with our livestock racers, so kung paano magiging improve no, ang sistema kag management kang ating livestock market. With over 8.7 million pesos in funding from both the Department of Agriculture
and local government unit, the Leon LOM now offers organized trading, enhanced security, and modern facilities that ensure fair and efficient transactions. So primarily, ang aming office is in charge of the collection of all income related to the auction market. So may mga employees kami, may mga personnel kami nga naka-field dito kag sila ang nagapang issue sa receive sa payments and naga-issue sa resibo or cash tickets sa mga payers or mga clients natin dito sa market. At the same time, kami man ang nag-record ng income, kag nag-monitor ka income, kag kami man ang nag-deposit ka income sa banks natin. So, for auction market, nag-collect kita kang entrance fees sa mga nagasulod ng mga ruminants, minatawag ng dano. And then, nag-collect man kita kang weighing fee. So, kung magamit sa nakakiluhan para magpakilo, nag-collect man kita. Also, yardage and transport fees. So, mag-in and out gani ang mga ang mga baboy or baka, nag-collect kita kang transport fees nanda or transport clearance. And may man kita, ownership. Kung magpa-transfer ka, ownership, may ginabayad man. And kung ako magpa-certificate of ownership, kag also magpa-transfer kang ownership, may ginabayad man. So, ang ownership kag transfer, mostly regulated by Bureau of Treasury. So, may share si Banwa, may share man si Bureau of Treasury. Sa sa transfer of ownership lang ang mga couples natin. So, firstly, ang sa transparency, what we did was to put tarpaulin na signage outside in the Lomno. Kung makakadto ka mo dito, you will see. So, nakabutang dito specifically kung pila ang ginasukot for entrance fees, pila ang ginasukot for transfer, para transparent sa mga pumuluyo kung pila ilang bayad dapat. No, para ma-avoid ang mga overcharging. And also, gina-remind din naman ng mga nag-post man kami dito nga always ask for receipt. So, this is to ensure na kung ano ginabayad ka mga farmers or mga pumuluyo, nagasunod kita na sa may kang banwa, sa tundo ka banwa, no? Para magamit natin sa mga future man yung mga projects. So, ang part ng atin na income sa atin na auction market is exclusively used sa market na mismo, no? So, why ta na nag-inform? But part of it, nag-inform ta na sa general fund ka munisipyo. So, for example, mga entrance fees, kag mga kilo, ang makolek naman din dyan, ginabalik din naman to reinvest sa may auction market natin. And also, aside from that, ang mga pundo nga halin sa national na ma-receive natin, ginaano man natin to improve ang ating auction market. Once a stock is sold, it is transferred to the holding shed while necessary documents are processed. Before finalizing the sale, sellers and buyers must complete all required certificates, permits, and clearances. These include the disinfection clearance, animal health care certificate, and the local transport permit. Additionally, necessary fees such as the permit fee, municipal business tax, garbage collection fees, and environmental fees must be settled. With all documents and payments in order, the transactions are completed, ensuring a seamless and efficient livestock trading process at the LOM. Behind every thriving livestock market is a team working tirelessly to keep things running smoothly. From ensuring fair trade to helping farmers and buyers connect, the Agribusiness and Marketing Assistance Division of the Department of Agriculture Western Visayas plays a key role in making the livestock auction market a success. So, we have different livestock auction markets region-wide and dalawa sa ating mga auction markets or LOMs are being modernized through the help of the Department of Agriculture, AMAD, BEI, and of course with the help of Japan to KR. Isa mo dito yung Leon auction market at isa yung Sibalom auction market sa Antique. So we are regularly conducting progress monitoring ng ating project given
It's a very important trading center for our livestock animals, especially dito sa probinsya ng Iloilo. And as our indicator sa kanilang performance, we are regularly monitoring the transactions, yung volume na transactions natin sa auction market. We are also coordinating with the AI when it comes to animal welfare. So, kailangan natin i-secure na yung mga animals or livestock na dinadala sa ating auction markets are properly proper yung handling. So, isa yun sa ating sinisecure. So, part yun ng ating capacity enhancement sa ating mga management team or staff doon sa LGU Leon. Mayroong tayong allocation when it comes to repair and maintenance. So, kailangan natin i-repair and maintain ang ating system, the facility, because it's a shared facility for our livestock industry players, especially for our farmers, na may mapupuntahan silang tamang auction market to give them the right compensation and pricing sa kanilang animals. So we're also securing with our AMAD that we're conducting annual assessment and monitoring and planning workshop with our auction markets region-wide. So Leon is really playing a pivotal role when it comes to the livestock industry. So we already established the role as one of the most important trading centers. So, hindi lang Leon municipality or kung nag-trade dira. So, neighboring municipalities are coming there because isa sa mga advantage natin as what I've mentioned is yung transparency when it comes to the weighing sa ating mga livestock na pinapasok sa ating auction markets. The Leon Livestock Auction Market is where farmers and buyers meet to ensure fair trade and sustainable livestock production. Salamat sa mga CBA, sa MAU, sa mga personel dyan. Kung ano may problema sa baka, kung masakit, kung purgaan, kag anong problema naman niya, daw na tawan na ti-action, kag suportado man da. Kung problema, ang amo niya kani nga dapat tiya nga buwan nga isa pa pirma naman, agto prinsipyo para sa pulis, pitlaga may ada pulis ni agtor diyan naman kay para biyahe for shipment available so para okay, why problema man naman diyan. Baka ang tao, sige man gapon nga balik ka. As the Leon Livestock Auction Market continues to grow, it remains a pillar of economic resilience and agricultural progress in Iloilo. Through collaboration, modernization, and the commitment to sustainable farming, it serves as an inspiring model for other communities in the country. nga nagalantaw sa atong programa. Usapang agrikultura, panibagko na naman nga adlaw, panibagko nga mga impormasyon kag mga updates gikan sa aton nga talatapan ng among ikadulong para gid sa aton nga mga tagpalamati, especially sa nga Radio Pilipinas Iloilo. It's Tuesday and for the whole week sa aton nga pagwaragwag, makaupod naton ang pila ka mga personnel from the Philippine Crop Insurance Corporation Region 6. Kag hapon, Lunes nga adlaw, naging kaupod naton ang Regional Manager sang PCIC 6, si Ma'am Eva Lau. And for Tuesday up until Friday, mangin kaupod naton ang pila ka mga katapo sang PCIC 6. And subong adlaw, mangin kaupod naton ang hepe, ang chief sang Marketing and Sales Division sang Philippine Crop Insurance Corporation Region 6, si Sir Jose Maria Torres. Sir, sa inyong pagpanamya sa aton ng mga tagpalamati. Sir John, good morning. Sa aton ng mga tanaw, kamati, subong mga programa. Good morning sa aton mga farmers and fisher folks. Gusto ko lang pasalamatan naman si Director Dennis Alpia, at si Sir James
practice, no? Nag-facilitate it nga for the whole week PCIC, and I would also like to greet my regional manager, si Eva Yulina, together with our board of directors for Visayas, no, katang Iloilo, si Dal Tamba. Good morning, Kanan. Yes, perfect yun nga, Chempo, sir. Ang aton nga pag-istoryahan ay anong words sa pinaka mga information gikan sa PCIC 6. It's because nga tinagahilapit na ang cropping season sa aton ng mga farmers. And yesterday, as the chief sa PCIC 6 nang yun topic ko naton ang pila ka mga programs, pila ka mga priority programs ng PCIC, pila ka mga updates kada mga plano naman niya sa mga 2025. And subong, mag-sentro ang atong topiko sa natawag natin marketing strategies for expanding access to crop insurance. And to start our interview, sir, ano nga mga key marketing strategies ang currently ginagamit sa Philippine Crop Insurance Corporation agud nga mapataas pagid ang awareness kag uptake sa crop insurance sa aton ng mga Filipino farmers kag mga manugpangisda? Yes, Sir Jan, no? First and foremost, diyan sa among marketing strategy is to capacitate ang among mga personnel, ang mga sa PCIC mismo, ang among mga insurance adjusters, ang among mga insurance underwriters, sa pagpalagnag sa programa sa PCIC. Kay ang among strategy sa subong, no, kada mo, Sir Jan, ang imbita subong sa among sa mga LGUs, mga farmers associations na mag-orient sa iyo. So, ang among gitgit na is to capacitate our personnel na maka-deliver sila sa orientation na maintindihan sa ating mga partners kag Fisher Talk. So, isa pa ang among partnership sa mga provincial and local government units. Okay, with them, among kita silang among partners sa pagkalaknag sa insurance sa bilog nga Western Visayas. And paano naman, sir, nag-identify o kung gina-identify ang pila ka mga areas o kung mga sektor, especially when we're talking sa atin ng mga farmers, sa atin ng mga coastal fishers, kag ang atin man ng mga kauturan ng mga IP nga nagapunhangla naman niya sa marketing kag pila ka mga outreach efforts. Well, kami diri sa PCIC, no, para ma-identify na mo anong mga sektor ang dapat pa namon nga nabuton, no? Ano kami sa mga partner agencies nato, parehas ang PIPAR, parehas ang DAR, no? Okay, may ara sila, Sir Jan, ng mga programa, may ara sila sa mga distribution, parehas ang PIPAR, dapat sila distribution sa mga fingerling sila. Na-coordinate kami sa ila, no? Kay para ang ilang na programa pupunta sa programa sa insurance. Isa pa, sa subong tuig, no, ang amon pag-identify sa mga kinanglan pa mga sectors na kinanglan sa insurance. So, punta kami sa LGU para ma-identify through their municipal profile. Sa municipal profile nila, mabalaan namin kung ano ang ala sa panuan nila ng mga commodities pa or mga crops na wala pa namin nakadaan sa insurance. So, we are closely coordinating with the LGU sa mga municipal profile para mapalaan namin kung ano pa ang mga crops in the areas na wala pa namin nakapuno. The same with our underwriters. They are closely coordinating with the LGUs every week. Kabisita na sila, no? They see to it na they are well-informed sa mga activities, no, sa Municipal Agriculture Office. Yes, you mentioned about the local government units, sir. Ano naman ang role sa ating LGU, sa ating mga cooperatives, kag pila naton kag mga farmers association sa pagbulig agud nga ma-promote naman niya ang pila ka mga programs naton sa PCIC? Well, Sir Jan, no, ang ating mga Municipal Agriculture Office, ang ating mga farmers association, no,
ako ginayang pasalamatan namin sa ila. Kaya sila ginayang mga frontliners. Yes. They are our partners. Sila ang gabaton sa mga insurance sa ilang mga panuma on behalf of PCIC. No? Kung wala sila, I don't know kung paano naman malapot ang katamaan sa mga partners kung gina-insure naman sa PCIC. Yes, a follow-up question lang, sir, no? Since mag-dapit na sa bungang cropping season natin, kamusta naman so far ang ating coordination with our mouse sa ating mga LGUs? Very happy dito, no? Almost throughout Region 6, ang tanang Municipal Agriculture Office or City Agriculture Office, pati na ang provincial government natin, no? Partner din namun sa crop insurance. They are our underwriters. No? Kung may ara kami underwriting agreements, wala sang Municipal Agriculture Office or City Agriculture Office na hindi namun partner. Wala kami underwriting agreement. Kung may ara, siguro 2 or 3, but most of them are our partners. No? So, dapat diya ang salig namun ang salig nila sa PCIC na ma-ensure ang ilang mga farmers and fisher folks. Pwede mo bala, sir, ma-share sa atin ng mga tagpalamati, sa atin ng mga viewers, ang pila ka mga example sa ginakabig natin, mga madinalagon na kampanya, kag pila ka mga outreach activities na nag-boost gid sa enrollment naman niya sa atin nga crop insurance diri sa Region 6. Sa siguro makabig kuya successful naman kampanya, no? Amo iya ang banner program naman ng reduce basis for basic sectors in agriculture. No? Every year, pinatagahan kami na iya sa national allocation. Every year, pares din sa Region 6, no? Allocation naman is more or less 480 million of the RSPSA budget. And we have targeted more or less mga 315,000 farmers and fisher folks who make sure under the program with a government minimum subsidy of 480 million. And sa una, pagsugod dito, ayawan kami no, yan kami nga malagod ang number of farmers, mapupos na mo ang premium parta na ginahatag sa gobyerno, sa nasyonal para mapagod ng mga insurance sa Pilipinas and Visayas. Pero throughout the years, no, sa bulit sa mga aton mga City Agriculture Office, Municipal Agriculture Office, wala na sa tubig, hindi naman malapot ang amon nga target or amon nga location na 315,000 farmers, 480 million. Kaya wala labos sila dyan, tulad sila ang iban ng mga provincial government, no? Parehas ang Capiz, Iloilo, Negros, pinakita nila kung ano importante sa crop insurance. Mismo sila nag-download na isang funds sa amon para ma-insure ang ilang mga constituents sa ilang area. Ang hindi naman malabot sa RSPSA, kaya pagod at kulang ang allocation for that year, ina-augment na subong sa funds coming from the provincial government, kaya sa Iloilo, Capiz, and Negros Occidental. So I think that is the most successful na campaign naman ang RSPSA. After that, ang mga provincial na mga local government units na nagsalig man sa abon, nga nagputang man sa pundo para masigig-sigi ang crop insurance program sa bilog Region 6. And we all know, sir, nga ang ating region na diversified katama. And related to that question, paano naman ginapasiguro sa ating talakapan na ang pila natin sa mga marketing efforts are culturally, no, linguistically appropriate, especially nga sa mention natin nga diverse ang Western Visayas. Yes, no. Ang PCIC Region 6, no, hindi lang ari din sa region. Sa bilog na probinsya, may alam kita sa provincial extension offices. Kag tungod sa mga amon mga PO sa wag amon, hapos na lang kami lang sa amon ng mga farmers and fisher folks sa
kada province. No? Kaya nga mo nga mga IEC materials, mga announcements, may ara kami sa mga orientations. No? Gina-translate na lang sa local dialect para maintindihan sa aton nga mga farmers fisher folks kung diin man sila katulisa. Amo kami lang dala sa kamo nga programa no nga gina mo nga maintindihan sa aton mga farmers and fisher folks sa tulong nga video. Yes, speaking of platform, o pila natin itong mga communication tools, sir, ano pa gid mayara pa gid kita iban nga mga communication tools o kung mga platforms nga ginagamit agud nga mga most effective ang pagpalabot natin, especially sa mga hard to access natin ng mga communities diri sa Western Visayas. First and foremost, Sir Jan, thank you. Sa gini sa mga pribiliyo ang educating na mo kung pagkikiling ang bulik sa mga makakalabot sa mga layo ng mga lugar no kay iban din na malabot. Just like mismo sa Antique, week may guesting kami sa radio program dito sa Antique. Dito na mo na balaan na kadamaan sa mga farmer dito naging sa babaw may mga radyo dito na dali nakabati sa isang parte sa crop insurance. No? So sa ina ang radio guesting namon at isa pa ang distribution ng namon sa mga ITC materials namon. No? Magkadto mo sa mga banwa-banwada, makita nyo sa Municipal Agriculture Office na amon nga mga tarpulin regarding kung paano ka mo mag-avail sa insurance at kung paano ka mo mag-claim. No? May labot na ang orientation namon sa mga farmers mismo dito sa barangay. Alam mo, Sir Jan, every week siguro, no, may ara kami ginatawag na indemnity claims distribution. Kasi sa dila ang indemnity claims distribution namin, mass indemnity claims distribution namin sa kada city or municipality na mula ng mga farmers ang nakadto para mag-claim sa ilang mga cheque na ginbayad sila sa PCIC, tag-500, tag-1,000. So direct pa lang, take na naman na as a prerogative na before kami mag-check distribution, kapunta kami sa orientation para makabalo na nadaan sila ang mga programa sa PCIC. And paano naman ang PCIC, sir, maka-adapt sa pila ka mga marketing strategies and response? Kanto naman kita sa climate change, pila ka mga nagatugang pagit ng mga risks ang pila natin ng mga natural disasters na naka-apekto sa ating mga farmers. Sa subong tuwig, no, and starting last year or 2 years ago, PCIC nag-adapt na din sa technology-driven crop insurance. Sa subong tuwig, no, ang amon pag-validate sa claims, no, top debt adjustment na kami. We are using satellite-driven adjustment. Okay, from there, mas madasig ang pag-respond sa mga farmers, nagdasig ang pagbayad na and also ang amon pag-augment sa amon workforce, especially sa claims and adjustment. No? So una, kilala kami ka-bilog nila, no? Ang aladas ng claims. No? Sobra kapin 120 ka-reserve for adjusters, mga insurance adjuster ang na-hire sa buong namon improvement, no, ang mga ang balita po ni Seba, no, pumihara sa mga calamities, no, pagdamo ang nego sa mga kalamidad, mag-validate kami sa assault type, no, tagpila adjusters, 30, 40 na dito, adjusters, duman-duman, kakadto sa area, para mag-conduct ng adjustment tayo. Ang mga minatawag ng assault. And ano naman, this is very normal sa tanan ng mga offices natin sa government. So, no, kahit hindi naman niya malikawan ang mga pagpanghangkat. Ano nga mga challenges ang ginapangatubang sa ating opisina, especially when promoting crop insurance sa atin ng mga magagmay at mga subsistence ng mga farmers, and paano natin gina-address ang inyong mga pagpanghangkat? Sa muna, Sir Jano,
bukod na yan, kami sa pagpa-intindi sa mga small farmers and fisher folks kung paano mag-ita sa crop insurance. Na ang pagpa-intindi sila kung paano mag-apply, kung paano mag-claim. No? So as the years went by, sa kadamaan na sa mga nagpa-insure sa amin, ang nabayaran sa PCIC, no? Word of mouth na lang subong nga ang PCIC from the farmers themselves, sila niya mismo ang gambal sa katupad nila nga ay may PCIC wala pa-insure. Hindi pa niya sa muna. Yes. Ang isa lang naman subong pa-intindi sila dapat maging responsibility ng mga farmers. No? Kaya sometimes subong whiskey gagming lang ang pamildi or wala lang pamildi ka-report ng ato ng mga farmers. No? So, amo lang ito, no? Ang PCIC, ang crop insurance nyo dapat i-salunugit sa responsibility na tiniyon, no? Ang pag-file nyo sa claim nyo, kung makita nyo na na hindi na ito mukabawag sa pamisting, sa masakit, no? File ka mo sa inyo notice of loss kaya PCIC ara kaya sa inyo, para sa inyo ang farmers condition folks na. And yes, speaking of pila natin ng mga success stories na dala sa nga PCIC dili sa atong sa rehiyon, ano naman ang aton nga mga na o kung na aton nga pasihan o kung na aton nga metrics sa pagtakos sa aton nga impact when it comes sa marketing campaigns kag sa enrollment, awareness kag claim satisfaction sa ating mga farmers. Well, ang amutin nga measurement no, ang among successfully na pag-implement sa programa, no, observe yan kakinabinambal, no, ang national government hatag sa atong sa mga programa sa international ang RSPSA. Ang atong registry system for basic sectors in agriculture, kakinabinambal ko, ga-allocate na sa atong 480 million to ensure around 315,000 farmers. And isa na sa mga indicators naman nga maayo ang among pag-implementa sa programa. Okay, every year 315,000 farmers na ma-insure, 480 million pesos ang among ma-utilize na budget no na ma-insure ang ating mga farmers and fisher folks. Why na po sinasir dyan? Ang PCIC Region 6 is the number one PCIC regional office sa pinakadamo na ma-insure na farmers sa bilog na Pilipinas. No? Dili sa Region 6, we are insuring 600,000 farmers every year. Wala kami nagalubo. Kami ang may pinakataas. Kita ang may pinakataas na insured farmers sa bilog na Pilipinas. No? And sa dirang aspect ko, dira na mo makita na damo na kita intra sa insurance program sa ating gobyerno. And kudos, of course, sir, sa aton ng mga personnel pagkatapos ang Philippine Crop Insurance Corporation Regional Office 6 kay inatuwad na intensified no ang aton nga pila ka mga information drive agud na ma-inform natin ang aton mga farmers sa pila ka mga advantage at pila ka mga benefits once insured sila sa PCIC. And looking ahead, sir, ano yung mga innovations o mga partnerships ang currently na gina-explore sa aton nga talakapan sa pagpa-improve kag pag-expand sa aton nga marketing reach sa agricultural sector? Well, sa subungan tuwid, no, gusto ginamon nga aton nga mga farmers and fisher folks, mas hapos na lang gid ang ila pag pa-insure sa ila mga clubs sa aton. Yes. So, isa sini ang amon vision sa PCIC no ng technology driven na so subong coordinate kami sa GCash kay ang amon nga pagbayad sa atong mga farmers ginawa na ginanapon nga mas mahapos so pagi na siya sa GCash kag may isa kami ka
ginatanaw no, ang sa Palawan. Pero sa mga nasubo na kami orientation sa mga farmers, no, sa mga FGUs, no, kada indemnity claims namon may ara napili kami ng mga banwa within the opportunity sa mo ang taga-Globe at taga-Gigas pati sa indemnity claims through GCash, no. Way na po sina ang amon nga pag-validate sa atong claims, no, ang atong mga pag-community sa atong mga farmers and fisher folks, no, through tablet adjustment, satellite driven para dasig ang pag-responder natin sa atong mga farmers and fisher folks na nakahingan lang sa atong buhay. You heard it mga kagri, ang pila ka mga innovation at pila ka mga plano sa nga talatapan sa Philippine Crop Insurance Corporation. And we agree, sir, nga mas madasig naman yung convenient ko na i-allow natin nga magamit kita sa mga electronic wallet, no? Kaya isang GCash. That is why sa aton ng mga farmers sa bantayan natin ang pila ka mga upgrade sa aton nga talatapan. Kasi na lang sir, ang mga pagpanamyaw o kung gusto ko pasalamatan sa aton nga programa. Again mo, Sir Jan, thank you sa inyo sa Department of Agriculture, no, sa pag-imbita sa amo throughout the week. We hope na sa subo sa first cropping at mga farmers and fisher folks no, mag-ensure sa ilang mga kalamnan no, sa ilang mga livestock dili sa PCIC. Salamat din. And salamat sa ating tanan nga naglantaw sa ating programa. Ginatamayaw mo natin ang ating Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, at ang ating duha ka Regional Technical Director for Operations and Extension, ang ating OIC Director, Ma'am Maria Teresa Solis, and ang ating Director naman for Research and Regulations, Ma'am Zarlina B. Quelio, and the rest sa katapo sa Department of Agriculture, Western Visayas. Ginatamayaw mo natin kag ginapasalamatan ang Regional Manager sa PCIC Search, si Ma'am Eva Yulilaod na nagbuligid. Shout out man to Ma'am Pauline Mission nga nag-help man nga i-facilitate ang aton nga mga bisita. Subong naman niyang semana kag buwas sa Miyerkules nga adlaw bantayan naton ang aton nga episode ning kaupod naton ang chief naman niya sa Claims and Adjustments Division sa PCIC 6. Sa liwat sa ngalan sa aton nga station manager sa Radyo Pilipinas Iloilo si Ma'am Elena Pabiona and sa the rest na katapuman sa Radyo Pilipinas Iloilo kag sa usapang agrikultura ini si John Candelario gikan sa DA Western Visayas. Mabuhay ang aton nga mga farmers kag manugpangista. Maayong adlaw. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang maparato ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo,
damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas,